Kakayanin nyo ba ang 6 degrees na lamig? Kasi ako hindi. Well, for today, sharing you more episode of our simple life living here in the province of Benguet. Umabot ng 6 degrees ang lamig kaninang umaga dito sa Atok, Benguet. Grabe, 10 degrees na nga lang hindi ko pa kinakaya. Paano pa kayo yung 6 degrees, diba? Kaya ito, nakadoble-doble ako ng jacket, hoodie, tapos meron pang bonnet, medyas, tapos kumot pa. Mayat maya din ako umiinom ng mainit na tubig o kaya naman kape. Paulit-ulit ko na ang hinahawakan tong basong to kasi mainit siya. Para kahit papano hindi man lang manigas yung kamay ko. Around 7:30 AM nagising din si Ethan. Pagkatingin ko naman dito sa bintana namin, tignan nyo naman nag-moist siya. Sabi nga ng kuya ko, late tong andap season na tawag nila dito sa amin. Dati first week pa lang ng January, ramdam mo na, pero ito pa end ng January tsaka namin nararamdaman tong lamig na to. Nga pala, lumabas nga muna ako para sana magpaaraw. Pero nako, Diyos ko, mas lamang pa rin yung lamig kaysa sa sinag ni Haring Araw. Maya-maya siguro okay na. Kayat muna ako para ituloy yung trabaho ko. Tapos ito, naabutan ko si Josawa ko, nakahiga, nagdo-drawing. Nilalamig din daw siya. Ayaw niya pang bumaba. Dito na nga rin ako sa kama nag-work from home. Dito ko na nilapag yung laptop ko sa may paa ko. Tapos around 10 AM naman natapos yung duty ko, bumaba ako para magtimpla ng kape and para kumain na din. Ang dami pa rin nagtatanong sa akin kung saan ba daw may magandang accommodation dito sa Atok. Ipapakita ko isa-isa dito sa screen para makita nyo or pwede kong ilagay yung mga Facebook pages dun sa comment section din. Dapat lang talaga advance kayong mag-book kasi lahat ng accommodation ay fully booked dito. Tapos may mga nagtatanong din kung carry ba daw ang one-day tour here sa Atok. Carry naman po ang one-day tour dito sa Atok. Kailangan nyo lang maaga and dapat meron kayong itinerary. So for example, maaga kayo like darating kayo dito around 4 AM or 5 AM. Pwede nyo unahing pumunta sa may Mount Olis para makita nyo yung sunrise and sea of clouds habang maaga pa. Tapos after nyan, pwede kayong dumiretso na sa Northern Blossom. Yung iba naman, hapon na sila pumupunta ng Northern Blossom. And around 4 to 5 PM, doon na sila pumupunta ng Mount Olis kasi meron na din yung sunset doon and sea of clouds. Pero again, wag po tayong mag-expect everyday na merong sea of clouds. So eto, sa mga oras na to, around 10 AM ata to, nagkakape na naman ako kasi malamig. Ano pa nga bang expect mo dito sa Atok? Malamig nga siya kasi nasa taas na parte siya ng Benguet. Mostly around January or February, malamig talaga. Pero nagsisimula na siya ng around end ng December. Doon mo mararamdaman yung lamig until itong January to February. Kahit ito mga around 12 noon or 1 PM to, malakas yung sinag ng araw, ito malamig pa rin yung tubig namin. Galing kasi tong tubig namin sa tinatawag namin dito na ubog. Kaya kung titignan nyo, ayan, nilalagyan namin yan ng filter pag naghuhugas kami ng mga plato. Pero hindi namin iniinom yan. Meron kaming binibiling mga mineral water. Dahil ito naburyong kami dito sa bahay, naisipan namin na maglakad papunta dun sa may grocery store. Sa may sentro sana kami pupunta kaso naisip ko baka marami na namang turista. Kaya naisipan na lang namin na maglakad-lakad. Umabot lang naman kami ng parang half kilometer ba. Malakas yung sinag ni Haring Araw pero medyo mahangin. Kaya eto, naglalakad kami naka-jacket pa rin kami at nakakap pa rin kami. Naku, tinatamad na nga rin tong maglakad si Ethan kaya laging pabuhat ng pabuhat sa papa niya. Buti pa tong pamangkin ko, sanay niya kasi dito sila lumaki kaya ayan, naglalakad-lakad na lang siya. Nakabili na kami dito sa may grocery store ng mga kakailanganin namin, especially yung diaper ni Ethan kasi ubos na rin. And ito, naglakad na rin kami ulit pabalik. Ito naman paakyat na kasi kanina pababa yung daan. Super refreshing maglakad-lakad kahit ganito katirik yung araw kasi mahangin and masasabi kong presko pa rin naman talaga yung hangin. Ito yung famous na Loyong's restaurant niya na pwede nyong kainan pag pupunta kayo ng Atok. Ito na nga, finally nakauwi na rin kami and at the same time nagpahinga muna kami and kakain muna kami nitong ice cream. Semento tong bahay ng tatay ko kaya ayan, malamig dito sa loob tapos late pa siya nasisinaga ng araw. For our dinner may nabili kaming pinikpikan kanina, ayan, 1.5 kilo lang yan tapos may nakuha rin kaming itag. Idadagdag namin yan dito sa pinikpikan. Yung pinikpikan and yung itag pwede nyong mabili sa local market ng Sayangan Atok para pwede nyong lutuin na lang dun sa my staycation ninyo. Iyon lang naman for today mga Maricos. See you on our next video.